Sabi niya, mga po, ganito, pagka ako'y naglalaba, ang aking panalangin, Lord, kung papaano kong nililinis ang aking mga damit at inaalis ang mantsa, alisin mo rin at linisin mo ang mga mantsa ng kasalanan sa aking buhay. Pray without ceasing. Pag nagwawalis ako ng bahay, inilalabas ko yung lahat ng dumi sa loob ng aking bahay. Ang aking panalangin, Lord, walisin mo rin po ang mga dumi, mga kasalanan sa buhay ko upang patuloy akong makapaglingkod sa iyo. Ganito pala yung pray without ceasing. Ito pala yung panalangin na walang pati. Lahat ng ginagawa mo ay pwede mong iugnay sa lahat ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya napakalaga po ng panalangin. Kaya sa oras na ito, nandito ang ating pag-aaral, Christ, our Judge and Advocate. Si Kristo ang ating hukom, siya rin ang ating tagapagtanggol. Siyempre, pag siya yung hukom at yung nakatayo na yun si Pastor Adilio, hello! Kung si Pastor Adilio yung nakatayo na yun, tapos si Kristo yung hukom, at pagkatapos si Kristo ang ating abogado, siyempre, yung aking kaso, panalo. Pwede yan. Pwede po ano? Saan ka nakakita yung hukom at tagapagtanggol si Kristo? Pakaiba yan. At ito yung kailangan natin. Okay, ready na po ba kayo? Gusto niyo po bang maging tagapagtanggol si Jesus? May tao ba? Gusto niyo po bang si Jesus ang maging tagapagtanggol? Amen. Gusto niyo po ba na siya ang maging hukom? Amen. Tiyak ang ating panalo pag siya yung hukom at the same time siya ang tagapagtanggol. Kaya ang sabi sa atin ng ating Panginoon, John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Kanino commandments? Sa Kanya. At kung sinunod natin ito, makikita natin ang ating buhay ay laging panalo. Ito yung setup ng hukuman o korte dito sa Pilipinas. Siyempre, nakaupo dyan hukom. Tapos, nandyan yung nasasakdal. Tapos, kasama doon yung tagapagtanggol. Meron din dito yung taga-usig sa kabilang side. Tapos yung opisyalis ng korte, nandito rin yung mga saksi, tapos nandun yung clerk. Nakapasok na po ba kayo sa courtroom? Ano pong pakiramdam na nasa courtroom? Masaya? May tension. Pagpasok ng judge, Order of the tatayo ba yung mga tao din sa loob ng courtroom pag pumasok yung judge? Para automatic tatayo, ano? Pagka meron kang sombrero, dapat tanggalin. Kung hindi tanggalin, ang problema. Halimbawa, pumasok ka sa korte, tapos yung nasasakdan nandun doon. Tapos siyempre, may taga-usig. Kilala mo ba kung sino ang bumaling? O kilala mo ba kung sino yung gumawa ng krimen? Saan ka nung araw na yun? Kilala ko po. Nandito pa sa korte nito, yung tinutukoy mo, nandito po. Eh, paano gusto mo lang manood? Tapos ikaw ang itinuro. Makakalis ka pa ba? Brother Iwayan, Ikaw pa. pwede umalis. Ikaw. Ikaw yung naturo, pwede ka lumayas. Sa mukha niya eh, sabi. Bira, nakikimarites ka lang pagkatapos na ako itinuro. Anong gagawin mo? Kung titingnan po natin, eto po, yung korte sa lupa. At kung titingnan natin, nandun yung taga-usig, nandun yung nasasakdal, nandun ang tagapagtanggol, at lahat ng mga bagay na nakikita natin, hindi po masarap ang pakiramdam sa loob ng korte sa mundo. Bakit?
Kasi kung sakasakali, wala kang katiyakan, paano kung napagtripan ka ng isinasakdal? Yun ang pinagmahirap. Okay, mga minamahal ko mga kapatid, yung plea dito, guilty o kaya not guilty. Kung ang plea ay guilty, papatay na, wala na yan. Wala nang usapan. Pero kung not guilty, okay, masaya yan. Kaya pansinin natin sa bahagi ito, ang sabi ang tanong dito, kapag inyong narinig ang salitang paghukom, ano po yung unang pumapasok sa ating isipan? Takot? Ano ang ating nadarama? Ano ang inyong reaction pag sinabing paghukom? Kung tingnan po natin, ito po yung reaction: fear, condemnation, ito pa, punishment, distraction, death. Ito po yung pakiramdam. At kung titignan natin mabuti, yung lahat po ay mayroong common element. At yung common element, lahat na yan negative. Wala po dyan na masaya. Wala po dyan na talagang mapapawaw ka. Ang lahat po na yan, ikaw ay manlulubog, ikaw ay mabubuhay ng may takot at ang buhay mo ay hindi magiging mapayapa. Kaya dito kung titingnan natin, lalo pa nga pag sinabi ang hukom ay ganito, kaya ako'y nakakatakot yan. Parang mahirap. Alam niyo, yung mga judge parang hindi naman sila nakiti. Pagkahukom, parang bawal na bawal silang umiti. Talagang seryoso. Pagkatapos, kung pansinin natin yung ating imahinasyon o pananaw, ang isang tao na nakaitim, yung suot seryoso yung mukha, laging nakaturo ang daliri. Ang galing ng sombrero. Pagkatapos, siya yung nagbibigay ng hatol, pwedeng habang buhay na pagkabilanggo o kaya kamatayan yung kanyang mabinigas. At sa bahagi ito, kung titingnan po natin, para siyang katulad ito, no? Bunga nito, tinitingnan natin ang Diyos bilang makalangit daw po na may hawak ng magnifying glass tulad siya ng isang pulis na handang parusahan ang sinuman. Sige ka, pag hindi ka nagtino, parusahan. Laging ganyan.